ako ng aking, hindi ng aking, ang aming dinner dito sa bahay. Simple lang, rice na ipakita ko sa inyo ang karton. Magluto ako ng, ano bang i-English, ano ko, insalata di riso, kumbaga sa Italiano. Kung sa atin sa Pilipinas, ano tawag nito, yung salad na rice. Pero na mixed ang mga hotdog, everything, basta may mga blah blah so on. Ayan. Actually, naluto na yung aking rice. Ayan. Etong rice na to, pinakulo ko ng 10 minutes or 15 minutes. Ang rice niya is different rice. Teka, wait muna. Pakita ko mga people. Ito yung specific na rice na gawin natin salad. So, meron akong, sabi ko kanina may rice na ako. Tapos, tuna. Pinasok ko ng tuna mga people. Pinakulo ko lang yung rice ko ng tubig na, siguro mga 1 liter na tubig. Tapos, depende sa inyo kung ilan kayo na pamilya sa bahay ninyo. Kami 4 lang kasi. So, ang nilagay ko is 1.5 cup. So, at least mga 2 cups sa aming 4. And then, ang ingredients natin ito, yung eggs, boiled egg, and then, sausage, yung hotdog dito. Ito brown, sa atin pula-pula. Masarap. Pinakulo ko ang hotdog. Green peas. Pinakulo din ang green peas. And then, mayonnaise. Walang ibang klase. And then, ito siya mga people. Ang laman nitong butilya nito mga people, mga gulay-gulay sa loob na pina-secured ng nasa loob niyang olive oil sa loob. Ang mga loob nito mga people, yung carrots, mais, onion, ano pa ba, olive, at saka mushroom, nasa loob yan mga people, na preserved ng oil. Kaya, matagal siya mga people, na preserve talaga siya pag ma-preserve kasi ng oil, yung mga gulay-gulay sa loob, masarap. Ewan ko lang kung na-try nyo. Dito kasi, dito yung usual sa Italy. Soto olio yung tinatawag dito yung mga people. Soto olio yung mga gulay, basta halo-halo. Pwede din pepperoni, ano pa ba? Basta mga ganyan mga people, mga gulay-gulay, yan sa loob, soto olio. Ayan lang, ihalo natin to mga people. Ipakita ko sa inyo kung paano ko to ginawa. Kasi itong insalata di riso mga people, para lang ito sa summer. Luluto lang talaga ito sa summer yung salad na rice. Pang summer lang talaga siya kasi after all mga people, ilagay natin sa ref. Ipalamigin natin itong rice. So wala na akong time mga people, kailangan mga 8 mag-dinner kami ng 8 PM. So ngayon, mga 1 hour later, kailangan na siya medyo malamig na sa loob ng ref. Pakita ko sa inyo. Yan, paano ko bang gagawin mga people? So, eto, nahulog ko na yung yung 1 can na tuna. Yan ito lang 1 can na tuna. Kahit anong tuna mga people, ihalo natin sa rice. Kailangan ng rice natin walang tubig. Ayan, since na may oil sa loob mga people, ihulog na natin dito ito yung may mga gulay-gulay sa loob mga people. Ito may oil sa loob. So, tanggalin natin yung oil, itapon tong oil mga people. Huwag nyo ibasa. Ito, kailangan dried ang rice natin dito sa loob pag mix. Tanggalin ko ang oil saglit muna. As you can see mga people, ayan. Tinanggalan natin yung mga rest na oil. Ihulog na natin dito. So, ulitin ko, rice, tuna, itong may mga gulay-gulay, and then
I-mix natin saglit lang ha. I-mix lang para may space tayo mga people. Ayan. Then, ihulog natin ang hotdog. Ganyan lang kadali mga people. Then, green peas. Axe no axe. Green peas. Ihulog natin yan. Kahit anong gusto nyo mga people na ilagay dito, i-mix dito, okay na yan. Kung mga gusto niyo na mga ibang klase, okay yan. Basta sa akin, ganito. Simple lang. Kasi nga, no time na ako. Then, kuha tayo ng mayonnaise. Ihalo natin yung mayonnaise dito sa loob. Tingnan nyo po, oh. Meron akong tigabantay. Ayan. Kinukuha niya yung egg. Takaw ni Axe. Oh, gusto niya kasi itong itlog. Yan. Lagyan natin ng mayonnaise. Anong purpose ng mayonnaise, mga people? Para hindi magdadry ang ating salad. Mas masarap siya pag creamy ang salad na rice ninyo. Yan lang. Ihalo. Alam nyo ba mga people, ito pang summer, pag mag-summer, ito yung ginagawa namin dito, yung salad na rice. Tapos i-rep siya, masarap. Huwag nyong kainin na mainit, kasi nga hindi nyo ma-feel. Kailangan ba talaga i-feel? Mas masarap siya. Na-try ko din mga people, masarap siya pag pag nasa loob siya ng freeze, nakakainin mo after all. Masarap. Oh, mga people, oh, how creamy na siya ang ating salad rice. And then, ihulog na natin yung ating eggs. Ito, iniiwan ko lang ng konti, mga people, para topping sa taas. Ito, i-mix natin to, yung ating itlog. I-mix ang itlog. Konti na lang naiwan, mga people, kasi ninakaw yung mga anak ko. Yan, halo lang siya. Halo is life na rice. Yan, mga gulay. Kahit anong gusto nyo mga people na i-mix dito sa salad na rice, pwede natin gawin sa Pilipinas. Kayo dyan, mga mga kapamilya, mga friends, mga kapuso, ayan, ito pwede nyong itry dyan sa atin sa Pilipinas. Ayan, i-boil nyo lang yung mga hotdog. Nahulog pa. Yan mga people, oh, tapos na tayo. Ito, toppings ko lang sa taas. Very simple, so easy. Ayan lang. Tapos na. Ilagay na natin sa ating ref. Tingnan natin yung ating ref if may bakante na space. Kasi kung wala, sibog-sibog mga people. Ay, nako, walang space. Taka, wait. Taka, wait. Before ko pala makalimutan, mga people, lagyan pala natin ng plastic itong ating, pag i-ref natin, ito, takpan natin ng plastic para ma-preserve siya. Nakalimutan ko yan, i-share pala. Ito. Ayan na. That's it. Ipasok na natin sa ating paboritong ref. Ayan. Yan lang, ipasok natin yun dahil sa loob. Kasi nga, wala akong madaming nilagay ngayon. Kasi nga, the next day pa ako mag-grocery. Close na natin. Antayin natin ng mga 1 hour or 30 minutes para mag-start na kami ng dinner. Uulitin ko mga people, ito baka ma-curious kayo, ano tong rice. Ewan ko lang talaga mga people kung meron ba sa atin sa Pilipinas. Etong ganito na rice, specific lang siya sa salad. Actually, i-boiled lang siya ng i-boiled kasi itong bigas. Ayan o. Yan, bigas to mga people. I-boiled nyo lang siya ng mga 15 minutes. Ito. Pero kailangan puno ang tubig. Siguro mga 2 liters or 1 liter. Depende kung ilang kung ilang cups ng gagamitin nyo. Yan. Oh, bigas siya. Hindi siya bigas na pang sushi ha. Iba yun sa sushi. Ito, pang salad lang to. Ewan ko lang kung meron. I-try nga natin dun sa
sa rice. Ay, hindi. Na-try ko na yan yung mga people. Meron akong i-share sa inyo mga people na nakakatawang experience. Nung bago pa talaga ako dito sa Italy, yung kapapasok ko pa lang dito sa Italy mga people, alam nyo ba, try, that time it was it was summer. So, nakita ko kasi yung salad na rice. Kasi nga, kailangan do i-boil yung rice. Hindi ko din alam mga people na iba pala yung rice na gagamitin ko na salad. Ang ginamit ko na rice, yung arborio, yung basmati na rice, yung normal na rice. Tinry ko. Hala, naluto mga people. Naluto siya ng normal na rice na niluto natin. Kung nakaintindi kayo mga people diyan sa Pilipinas, yung ating luto, kung paano tayo magluto ng rice, yun yung ginawa ko. Hindi pala kailangan siya i-boil ng different kind of rice. Tapos i-boil siya ng 15 minutes. Ang texture is iba. Kasi po, kailangan siya hindi yung too much na cook ang rice yung para sa salad. Kaya na learn of experience ako mga people sa yung pagluto ko talaga ng yung salad na rice. Akala ko kasi pareho lang. Naku, goodness, mabuti na lang mga people, wala kaming bisita na inimbita. Na timing din na kami lang. Ako, maliit pa yung mga anak ko mga people. Si Iska pa lang noon that time. Wala pa si Bunso, si Iska pa lang. Kaya nung nag-start natuto na ako mga people, ganito pala. Tapos may nabasa ako. Buti na lang na-gets ko ng agaran. Kaya yun, hindi ko na inulit. Mabuti na lang na kami lang. Nagtaka nga yung asawa ko, bakit iba daw yung rice? Parang hindi salad. Na siya, very soft. Kailangan hindi siya soft ang rice nyo paggawa ng salad. Kailangan siya, al dente. Kung sa pasta, masarap siya pag al dente. Sa salad na rice, kailangan al dente. Hindi yung lutong-luto kasi hindi siya masarap. Tapos i-mix mo siya sa gulay, medyo na siya, very very na siya, hindi siya masarap kainin kasi very smooth. Kailangan parang crunchy, yung parang may konting matigas. Yun, masarap. Yan lang experience ko kasi nga natawa ako pag maalala ko siya, matagal na yun kasi nung bagong-bago pa talaga ako dito. Syempre, later on, mahilig ako mag-search ng ganito, yung mag-observe. Very observant masyado ako mga people. Sa mga tradisyon dito, sa mga style dito, sa mga pagkain, lalo na sa mga pagkain sa mga Italiano, very rich sila sa pagkain. The rest, hayaan nyo yung the rest. Basta pagkain dito sa Italy, number 1 sila dito talaga mga people. Wow! Yung sa cuisine, sa mga pasta, sa mga cheese, ayan, mga sila, masarap yung mga nila. The best ang mga nila pagkain. Wow! When it comes sa mga pasta, pizza, yung mga ganyan, lasagna, di ba? Kaya ako mga people, gusto ko siyang i-share sa inyo. Kaya nag-start ako ng ng vlog. Gusto ko lang mag-share sa mga kapareho ko din na andito sa Italy or diyan sa Pilipinas or sa ibang bansa man. At least ako kasi mahilig ako mag-try kung ano yung ginagawa nila. Ano yan? Tapos i-discover ko muna kung paano nila niluto. Tapos meron pa isa mga people yung gnocchi. Next time na yung mga people pag may time ako yung gnocchi. Kung paano siya gagawin yung gnocchi, yung ravioli. May machine ako niyan kasi dahil sa mother-in-law ko. Natuto ako sa mga bagay-bagay bang mga people. Self-service. Self lang talaga yung ginawa ko mga people na yung magpunta ako ng restaurant, itry ko siya. Yan.
Ayan, naka-prepare na mga people ang aming table. Actually, dito kami sa labas ngayon mga people. Sa balcony kami. Kasi nga, ayan oh. Ayan. Dito kami sa labas kasi nga hindi naman siya gaanong malamig. So, let's open. Ito na po, yung ating dinner. Nakakain na yung dalawa. Half na. Itong aking girl, oh. Si girl. Kain muna kami mga people. Enjoy for us. Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have... Ayan, naubos na po yung aming kinain mga people. Grabe. Talagang obvious na gutom talaga mga people. Kasi nga, ano na yun, walang merienda, walang ano, kasi nga, para maubos mga people, ayoko kasing may maiwan. Mag-ice cream tayo ngayon mga people, yan o, sa Montana. Yung brand niya sa Montana. Mag-ano muna kami ice cream, pero medyo malamig-lamig dito. Tapos ako naman, yan, bread na may ice cream. Mas gusto ko siya. Ang sarap kumain dito mga people pag nasa ano. Awa, sabi mong codice de billet ka dyan. Pag nasa terrace. Wow! Malaki kasi yung terrace namin dito mga people. Ang haba ng terrace namin dito. Ayan. Ang haba masyadong terrace. Kaya dito muna kami kakain. Doon sa kabilang bahay namin walang ganitong terrace mga people. Maliit masyado ang terrace doon. Pero yung sa loob ng bahay spacious. Tapos dito naman sa loob ng bahay, etong bahay na to, sa loob ng bahay medyo very ano siya, hindi naman siya spacious, tamang-tama lang ang space. Kaya ito mga people, magtatapos na po tayo sa ating vlog for today. Ang ganda ng aking background sa likod. Medyo ano siya, malamig na yung ito. Medyo malamig. Magtatapos na tayo mga people kasi matapos na din yung aming dinner. At saka makulimlim na ngayong oras na to. Time check is 9 p.m. 9 p.m. na po dito sa amin sa Italy. Ayan, see you for the next video. Thanks for watching, beautiful people around the world. God bless people. God bless everyone.